Chapter 3. Nakapangalumbaba siya sa ibabaw ng counter habang tahimik na nakamasid dito. Masyado tong engross sa ginagawa at kahit bulag, makikitang malapit sa puso nito o pagluluto. Alam kong gwapo ako but stop staring. Nako-conscious ako. May halong biro na sabi nito. I'm sorry, nakakaingit ka kasi. How so? Mukhang gusto mo ang trabaho mo. Bakit ikaw hindi ba? Naku, oo. Gusto kong mag-pacify ng mga disgruntled callers. Yan ang highlight ng araw ko. Alam nitong kabaliktaran ng kanyang sinabi ang nais niyang ipahiwatig. Kumunot ang noon nito marahil nagtataka. Akala ko ba real estate agent ka? Oo nga pala, nakalimutan kong iyon ang pinagkakakilala mo sa akin. Sa call center talaga ako nagtatrabaho. Nagmumoonlight lang ako pag ahente pag rest day ko. Ang sipag mo naman. Actually, nag-resign na ako sa call center at naglaylo na rin ako sa real estate. Why? Nag-iwas siya ng tingin. Wala lang, I'd rather not talk about it, if you don't mind. Iginalang naman ito ang kahilingan niya. They talk about trivial things after that. Karamihan ay tungkol sa mga nakakatawang karanasan nito sa mga customers nito. Nang maluto ang pagkain ay inihain na nito yun. Hindi na sila umalis ng kusina. Doon na rin sila kumain gamit ang ibabaw ng island counter bilang mesa. Ang sarap, anong ingredients nito? Komento at tanong niya pagkaraang sumubo ng pasta. Secret? Pasikret-secret ka pa riyan? Hindi nga, anong ginamit mong sahog dito? Kahit nakatunghay siya rito habang nagluluto to kanina, aaminin niyang mas sa mukha nito kaysa sa ginagawa nito nakatutok ang mga mata niya. Hindi nga pwede, trade secret ko yun. Napalabi siya. Ang damot naman ng isa riyan. Kunwari ay may hinampong na sabi niya. Pagkatapos ay sinabi rin nito sa kanya ang recipe nito. Nagbigay pa ito ng tips kung paano lulutuin ang pinakamasarap na pasta dish na natikman niya sa tanang buhay niya. What about you? What's your story? Tanong nito nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain. There's not much to tell really. Alam mo na kung anong trabaho ko dati. I worked there right after college. Nag-resign ako recently. Ngayon, volunteer worker ako sa isang bahay ampunan. Actually, doon ako galing kanina bago tayo nakita sa daan. Bakit mo naman naisipang mag-volunteer work? Sabihin na lang natin na gusto kong magkawang gawa. What about your family? I don't have any. I don't know where my father is. Yung mother ko naman namatay siya 2 years ago. I'm sorry. Ngumiti siya ngunit mapakla. It's okay. Matagal na yun. What about your other relatives? Ulilan at walang kapatid si mama. Ito naman na nagkwento pagkatapos. Nalaman niyang may 3 kapatid ito na mas matanda rito at pa mga babae. Dahil ito ang lalaki, malaki ang presyo na ibinigay rito ng ama nito. Inamin din ito na may pagkamamas boy ito. Sa halip na ma-turn off ay bumili pa rin siya rito. Bihira ang lalaking kanyang aminin ang bagay na yon. It was then she concluded he was something else. Matagal na silang natapos sa pagkain pero tuloy pa rin ang pagkakwento nito. Masarap kausap to kaya hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Walang ano-ano ay bigla sumakit ang sikmura niya. She felt queasy. Hindi parating ngayon. May mga pagkakataon nangyayari yun sa kanya lalo na kung nasusobrahan siya ng kain. Are you alright? You look pale. Yeah, I'm fine. Pagkakailahan niya. Ginitian siya ng malamig at butil-butil na pawis sa noo. Saan ang ladies room mo? Upstairs, left side. Gusto mo bang samahan kita? Huwag na, I can manage. Pagkasabi niyon ay tumayo na siya at umalis. She threw up in the bathroom. It was something she was used to doing by then. Pagkatapos magsipilyo ay nagkilamos at nagpahid siya ng lipstick at kinurot ang magkabilang pisngi para magkaroon siya ng kulay. Nang presentable na ulit siya ay saka lang siya lumabas ng banyo. Pagbalik sa kusina ay nakita niyang hindi na nag-iisa si Eman. There you are. Wika nitong nagliwanag ang mukha nang makita siya. Nilingon siya ng kasama nito at agad na nakilala niya ang babae. Jessica, this is my interior decorator. Si Cathy. Agaw niya sa introduction ni Eman. You know each other? Pareho silang tumangon ni Cathy. We went to the same school and sat in the same classes together. Small world, Cathy said. I know. So how are you? Tanong naman niya rito.
Ilang sandali sila na nagkumustahan pagkatapos ay nagpaalam na to at sinabing may pupuntahan pa to na ibang kliyente. Ngunit bago to umalis ay nagpalitan muna sila ng mga numero. Nang sila na lamang ulit ni Emma nang naiwan sa kusina ay nagpaalam na rin siya rito. Ayaw sana niya ngunit hindi talaga maganda ang pakiramdam niya. He offered to take her home and she agreed. Hanggang sa loob ng apartment niya ay sinamahan siya nito. Pagpasok nila sa pinto ay nakita niyang may kausap si Jenna sa sala. O nandito na pala siya. Wika nito sa kausap pagkakita nito sa kanya. Hi! Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa bisita nila. Nakilala niya ang bisita sa Paslit Kalinga. Social worker ito ron at ang assignment nito ay ang mga palaboy at dating rugby boys na ngayon ay nasa pangangalaga ng foundation. May akyat kami ng grupo ko this weekend. Sabi mo gusto mong sumama. Nang mabanggit ito sa kanya nakasapi rin ito sa isang mountaineering group, ay sinabi kaagad niya rito na interesado siyang umakyat sa bundok. Kabilang iyon sa things to do list niya. Magtatanim siya ron ng puno. Kahit papaano gusto niya na mag-iwan ng legacy sa mundo. And what was better than a strong, sturdy tree that could live for 100 years or more? Bukod doon, sa pananaw niya, simbolo ng buhay ang isang puno. Pinakilala niya si Eman kay Jenna at pagkatapos ay kay Monty. Juice? Alok ni Jenna. Kay Eman to nakatingin. Nalukot ang noon niya at hindi niya nagustuhan ang ngiti nito. Masyadong matamis yun. Sige, thanks. Pagpapaunlak naman ni Eman. Cheska, gusto mo akong tulungan? Baling sa kanya ni Jenna. Gusto sana niyang tumanggi ngunit pasimpleng semenyas to sa pamamagitan ng mga mata. Nais nito na sumunod siya sa kusina para magkasarilanan sila. At ganoon nga ang ginawa niya. Siya, Cheska, ang cute niya. Tili agad dito nang sumara ang pinto sa likuran nila. Sabi ko sa iyo wika niya. Alam na niya kung sino tinutukoy nito at hindi si Monty yun. Crush ko rin yata siya, okay lang? Oo naman. Aniya kahit ang totoo ay nakadama siya ng selo sa isiping yun. Pero ano ba ang karapatan niyang ipagbawalan ito na magkagusto kay Eman? Wake up call sa kanya ang pag-uusap nilang yun ni Jenna. Narealize niya na kailangan niya bantay ng damdamin niya kay Eman. Lalo lang siyang mahirapan kung sakali mahulog ng tuluyan ng loob niya rito. Bago pa mahuli, kailangan na niyang sikilin ang pagkagusto niya sapagkat wala namang kahinatnan yun. Naglabas siya ng ice tray mula sa freezer at ibinusa lamang sa pagtatak ng yelo ang frustration niya. Si Jenna ang nagbitbit ng pitchel ng juice pabalik sa sala. Nakasunod naman siya rito bitbit ang tray na may mga baso. Nadat na niyang abala sa pag-uusap sina Eman at Monty. Mahirap ba? Narinig yan tanong ni Eman. Kung ano ang tinutukoy nito ay wala siyang idea. Hindi, madali lang. Lalo na kung physically fit ka. Nag-gym ka, di ba? Tanong naman dito ni Monty. Hindi, pero araw-araw ako nag-jogging. Mas maganda kung ganun. Ano bang aakyatin niyo? Tanong ni Eman pero sa kanya nakatingin. Thanks, sabi nito sa kanya nang ilapag niya sa harap nito ang baso na may juice. Pagkatapos ay itinoon ulit nito ang atensyon sa kausap. Sinabi ni Monty ang pangalan ng bundok at kung saan lugar matatagpuan yun. Sa puntong iyon ay nahinuhanan niya ang topic of conversation ng dalawa. Hindi lang yun, parang nahuhulaan na rin niya kung bakit panay ang usisa ni Eman. Simisimple lang ito pero ang gusto nito mangyari ay anyayahan ito ni Monty sa trek nila. Hindi nagtagal ay nakuha rin nito ang gusto. Hey, I have an idea. Ani Monty, ano kaya kung sumama ka sa amin this weekend? Nakakaya naman baka maging kalabisan ako sa inyo. Umigot ang mga mata niya sa pagpapakieme nito. Sinilipan niya to at sumulip din to sa kanya. Na magtama ang mga mata nila ay ngumisi to. He knew she was onto him. Walang kaso yun pare. Basta makikihati ka sa supply sa trabaho. Ani Monty. Of course, Eman said. Well then, idadagdag na kita sa headcount. Thanks man. No problem. Sayang, gusto ko rin sanang sumama kaya lang may pasok ako. Sabat naman ni Jenna. Don't worry, there's always a next time. Pampalubag-loob niya rito. Hindi nagtagal at nagpaalam na si Monty. Iti-text ko na lang kayo tungkol sa mga detalye. Kinuha nito ang mga contact numbers nila Eman at pagkatapos ay iniwan na sila nito. Si Jenna naman ay inimis sa mga pagkain at dinala yun sa kusina. Ang galing mo? Hirit niya kay Eman nang maiwan sila sa sala. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang pagmamaniobra nito sa usapan. Kung gusto, may paraan. Makahuli ang sabi nito and she blushed. Cheska Magno. Nag-angat ang tingin si Cheska mula sa magazine na binabasa niya nang tawagin siya ng sekretarya ni Dr. Romero. Ready na si Doc. Pwede ka nang pumasok?
Wika nito. Ganun nga ang ginawa niya at pumasok siya sa inner office. Iha, I should scold you. Bakit ngayon ka lang bumalik? Agad na sita sa kanya ni Dr. Romero pagkakita nito sa kanya. Mula nang kumpirmahin nito ang cancer niya ay nang araw na yun lang ulit siya nagpakita rito. Busy kasi ako, Doc. Pagdadahilan niya. Hindi pwede ang ganyang dahilan. Ang kalaban natin dito ay oras, Iha. Sa lalong madaling panahon ay kailangan mo makapagkita sa surgeon at sa oncologist. Ang totoo wala siyang balak na sumailalim sa mga treatments. Kaya lang siya bumalik dito ay dahil naubusan na siya ng painkillers. Hindi over-the-counter medicine yun kaya kailangan niya ng reseta galing dito para makabili siya. Kumusta ka na, Iha? How are you feeling? Tila noon lamang nito naalalang kumustahin siya. Mabuti na ulit ang pakiramdam niya. In fact, she felt almost normal. Malaking tulong ang iniinom niyang painkillers kaya kailangan niya makabili niyon. Ang problema na lang niya ay ang manakanakang pagsusuka. Sinabi niya ang lahat ng iyon dito. Good. Good pero hindi ibig sabihin wala ka nang nararamdaman, magaling ka na, Iha. I know, Doc. Marahil iniisip nitong nasa denial stage siya. Hindi ganun ang kaso. Doc, kaya ako pumunta dito dahil hihingi sana ako ng reseta para sa painkillers. Naubusan na kasi ako. Sure, walang problema. Nagsulat ito sa prescription pad at inabot sa kanya ang isang pirasong papel. Salamat po. Wika niyan, she stood up, ready to leave. Iha, sandali, hindi pa tayo tapos. Napilitan siya umupo ulit sa silya. May i-refer ako sa iyo na surgeon. His name is Dr. Tamayo. Nagkausap na kami. He's busy but he said he can squeeze you in his schedule next week. Gusto kong puntahan mo siya. Kailangan mo sa mailalim sa surgery sa lalong mas madaling panahon. After that, you need to go through chemo. May i-refer din ako sa iyong oncologist kung wala ka pang nakakausap. Doc, maraming salamat po sa extra effort pero nagpasya na akong huwag nang sa mailalim sa treatments. Hindi na nito kailangang isa-isahin sa kanya mga kailangang gawin niya. Alam na niya ang lahat ng iyon. Sariwa pa sa alaala niya ang dinanas ng mama niya noon. Pero Iha, habang maaga kailangan nating agapan ng sakit mo. Lumaraban ang pinagsamang pagtataka at pagkabahala sa mukha nito. Nagpasya ho akong huwag na lang, Doc. Pero bakit? Malaki ang tsansa mong gumaling, Iha. Nasa stage 1 ka pa lang. Nasa isang lugar pa lang ang tumor mo at hindi pa nagme-metastasize. I'm sorry, but I have made up my mind. Alam niya kung anong ginagawa sa pasyente kapag kini-chemotherapy. Lalasunin ang katawan ng may sakit para mamatay ang cancer cells. Ngunit hindi lang ang cancer ang maapektuhan kundi maging ang normal cells nito. Kakainin yon ng lason hanggang sa manghina ang katawan ng pasyente. Madidehydrate ito hanggang sa magmukha ng kalansay. Mauubos ang buhok nito. Ang lahat ng yun ay pagdurusahan nito na walang kasiguruhang mabubuhay ito. Katulad na nangyari sa mama niya. Naniniwala siyang hindi ang cancer kundi ang chemotherapy ang nagpaiksi sa buhay nito. Regalo niya sa kanyang sarili ang kapasyahan niya na wag nang sumailalim sa treatment. Gusto niyang gugulin ng mga nalalabing araw niya na masigla at malakas at hindi nalulupaypay at nanghihina dahil sa laso na hinayaan niyang makapasok sa sistema niya. Besides, gustin ko man hindi pwede, Dok. Wala akong pera na ipantutustos sa pagpapagamot. May bahid ng katotohanan sabi niya. Iha, pag-isipan mong mabuti itong gagawin mo. Inuulit ko, malaki ang pag-asang malampasan mo ang sakit mo at mabuhay ka ng mahabang panahon. Sabi ni Dr. Romero. Tumango na lang siya para huwag nang lumabig ang usapan. Pero ang totoo, hindi na niya kailangan mag-isip pa dahil hindi na mababali ang pasya niya. Bumuntong hininga naman ito bago niya to iniwan. Alam niyang nanghihinayang to pero wala nang magagawa to. Buhay niya yun at desisyon niya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya mo bang buhatin yan? Tanong ni Jenna kay Cheska. Nasaan yun ito ang pagdududa habang nakatingin sa backpack na dadalhin niya sa pag-akyat ng bundok? Oo naman, magaan lang to. Damit at toiletries lang ang laman nito. Binuhat pa niya ang bag para patunayan dito na totoo ang kanyang sinasabi. Mukha lang bulky dahil sa mga bote ng mineral water. Ayon kay Monty, may bukal na malapit sa camping site na maaari nilang pagkuhanan ng maiinom na tubig. Kaya hindi na nila kailangan magbaon ng mineral water. Ang kailangan lang nila ay mga basyong bote at iyon ay nakatokas sa kanya para dalhin. Excited na siya sa lakad nila. Kanina pa siya nakabihis at tinihintay na lamang niyang dumating si Eman para sunduin siya. Maya-maya ay narinig niya ang busina ng kotse nito. Nagkausap na sila kanina sa telepono at sinabihan niya to na huwag nang bumaba ng kotse para huwag masayang ang oras nila.
Tinanghali kasi ito ng gising pero humingi naman to ng pasensya. Naintindihan naman niya to. Kailangan itong magpagabi sa grill house dahil ganong oras maraming parokyano ron. O paano? See you tomorrow night? Paalam niya kay Jenna sabay sukbit ng backpack sa balikat niya. Overnight lang ang lakad nila. Bye, ingat kayo. Ingatid siya nito hanggang sa pinto at papasakin na siya sa kotse ni Emma nang tawagin siya nito. Jessica, ano yun? Pasalubong ko ha? Huwag ka mag-alala at uuwian kita ng ermitanyo. Nagkatawanan sila pati si Emma na nasa loob ng sasakyan ay narinig niyang tumawa rin. Sorry ulit at nalate ako. Hinging paumanhin nito nang nakasakay na siya sa passenger seat. Walang problema. I'm sure hindi lang naman tayo ang malilate. Pagkatapos siyang kabayan, si Jenna ay pinuusad na ni Emma ng sasakyan. 10 minuto na silang bumabiyahe sa daan nang bigla siyang may maalala. Wait! Tili niya. Napapreno to ng mariin. Mabuti na lang at maaga pa kaya konti pa lang ang mga sasakyan sa daan. Kung hindi, tsak na nadisgrasya na sila. May nakalimutan ako. Saad niya. Kung ano man yun, bumili na lang tayo sa 7-Eleven. Sa naturang convenience store sa crossing ang meeting place nila. Hindi pwede. Walang seedlings sa 7-Eleven eh. Hindi ako pwedeng umakyat sa bundok nang hindi dala ang mga seedlings ko. Pero late na tayo kung babalik pa tayo. Next time na lang yung seedlings mo. Nakuha naman niya ang punto nito pero wala na siyang next time. Nakahanda talaga siyang maglakad pabalik kung kinakailangan. Makuha lang niya ang mga seedlings. Ihinto mo na lang dyan sa tabi. Mauna ka na, susunod na lang ako. Hindi niya napigilang sabihin at mangiyak-ngiyak na siya. Don't get upset. Heto na, mag-u-turn na ako. Sige na, relax ka na riyan. Saka lang siya kumalma na makitang bumabelta na nga to. 20 minuto rin ang kinain ng ginawa nilang pagbalik sa apartment niya. Pagdating nila sa tipanan ay marami ng tao ron. Pero hindi sila pinakalit at meron pang nahuli sa kanila. Nang makumpleto ang grupo ay nag-convoy na sila patungo sa direksyon ng Rizal. May mga nakiangka sa kotse ni Eman. Masayahin ang mga to kaya naging masigla at maingay ang buong biyahe nila. 3 hours later, narating din nila ang kanilang destinasyon. Hindi kagad sila umakyat dahil hindi pa sila kompleto. Ang ilan kasi ay sumaglit pa sa palengke para bumili ng ibang kakailanganin nila. And then, came the moment. Nagsimula na silang umakyat. Na-realize niya na madali lang pala na mag-trekking. Para lang siya naglalakad sa mall pero sa halip na may mga tindahan ng sapatos at damit ay mga tanawin ng kalikasan ang nakikita niya. The whole time, Eman was by her side. Bandang 10:00 na nang makadamas siya ng pagod. Mainit na kasi ang sikat ng araw at nalampasan na nila ang kagubatan. Na mga sandaling iyon ay grassland na ang tinatahak nila. Here, wear this, sabi sa kanya ni Eman. Inilapit nito sa ulo niya ang baseball cap na suot nito. Hindi naman siya nagreklamo ngunit marahil inapansin nito na naapektuhan na siya ng araw. Thanks, wika niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Lipat ka sa kanan ko. Kapag dakay sabi ulit nito. Nahinuhan niya kung bakit siya pinapalipat nito. Matarik na bangin ang nasa kaliwa niya. Nagpalit nga ulit sila ng pwesto at ito na nga ngayon ang naglalakad sa gilid ng bangin. Guys, 5 minutes. Maya-maya isigaw ng pinaka-leader nila. Yun lang at nagkanya-kanya sila ng salampak ng upo sa lupa. Wala silang pakialam kahit marumihan ang mga suot na damit nila. Favor naman, sabi sa kanya ni Eman. Ano yun? Pakilagay ito sa likod ko. Ang ito na tinutukoy nito yung hawak nito na face towel. Sure, hindi lang niya basta inilagay iyan sa ilalim ng t-shirt nito. Pinunasan pa nito ang likod nito. She realized she liked taking care of him. Parang natural na natural sa pakiramdam niya. Ang alagaan. Ito.